So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-review natin ngayon itong na-purchase nating iPhone 12 sa Green Hills. At ito siya, maganda pa ba to ngayon 2025? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, medyo nauna yung review natin dito sa iPhone 12. Pero i-upload ko na lang yung pagbili ko nito sa Green Hills mga J-Vlog soon. Pero yun, inuna ko muna yung review na late upload tayo sa pagbili. Pero ito yung iPhone 12 na nabili ko sa Green Hills at binigay ko to sa pinsan ko. Ayan, no, tignan nyo naman. No? So may wallpaper niya na. So sa pinsan ko to, binili ko siya. At ngayon, syempre i-review natin siya ngayon 2025. Ginamit ko rin naman siya ng few days. At syempre, tinanong ko rin yung user ngayon kung okay pa ba yung iPhone 12 ngayon 2025. So, syempre, unang-una sa baba tayo bibili ng mga legit iPhones. Wala na iba kundi sa nire-recommend natin shop ang CMB Gadget Store XA07, second floor, Green Hills, San Juan City sila ngayong February 2025. So, hindi po sila lumipat mga J-Vlog. And ang maganda kasi sa iPhone 12 doon is very affordable na lang po. Lalo na yung 128GB sila. Yung 128GB sa iPhone 12 nila, makakuha na lang kayo niyan for as low as 17. So, parang 16.5. 16.5, sabihin na natin ito 17.5 for the iPhone 12. 128GB. 256 siguro naglalaro sa 18 to 19,000 pesos. 64 mura na lang, 14 to 15,000. Makakuha na kayo ng iPhone 12 mga J-Vlog. Pero, again, bibihira lang po yung 64GB sa iPhone 12 sa Green Hills. Usually, makikita nyo na talagang iPhone 12 doon is 120GB at 256, which is yun na rin naman yung maganda ng storage na pwede natin magamit ngayong 2025. Pero alam ko naman na marami pa rin nagtitipid or nasa budget lang talaga at okay na sa kanila yung 64GB. Naiintindihan ko naman yung mga ganyang consumer. Parang ako kasi ang binibili ko talaga sa iPhone before is yung pinakamura or yung base model. Pero time goes by, syempre na re-realize ko na medyo mababa na yung storage na yan. At kumukuha na ako ng sumunod na storage. So, dito sa 64GB na storage ng iPhone 12, again, depende na lang sa consumer yan. Kung kayo yung consumer na very light lang naman ginagawa sa smartphone, hindi kayo heavy user, pwede pa naman yung 64GB. Kung bihira lang naman kayo nagtitik ng photo. Ako yung, ito binili ko is 128. Pero yung binigay ko sa tita ko noon is 64, which is ginagamit niya pa rin, di ba? Hindi siya nagreklamo. Ayan, tulad na sinabi ko, depende na lang talaga sa consumer kung paano nyo gamitin yung smartphone at yung storage. So kung hindi naman kayo power hungry, 64GB is enough naman na yan. At ang maganda rin naman is pwede naman kayo mag-cloud storage sa iCloud. So yun yung second option nyo para so yun yung second option nyo to go cloud storage sa sa iCloud, 50 pesos per month, additional of 50GB. Malaki rin naman yung additional storage na ibibigay sa inyo. So, yun. Kung interested din kayo dito sa iPhone 12, yung link ng Facebook page ni Boss Mayet ay nasa description box. I-click nyo na lang yan. Sabihin nyo lang, napanood nyo yung review, bibigyan kayo matic discount ng shop na yan, 500 pesos cashback. So, proceed tayo dito sa iPhone 12. So, ito yung iPhone 12. Quick specifications muna tayo. Si iPhone 12 ay merong 6.1 inches. Ayan, 6.1 inches Super Retina XDR OLED display. At ito po, dito na marami nag-iba compare sa iPhone 11. Sa iPhone 11 kasi is 6.1 inches IPS, Liquid Retina IPS LCD display. So dito po, ito po yung first ever base model ng iPhone na nagkaroon ng Super Retina OLED display. So which is napaganda na to. At ito na rin yung ino-option ng ibang consumers compare sa iPhone 12. Unang-una dahil sa display, dahil OLED na siya. At syempre ito rin po yung first ever 5G smartphone ni Apple. So 5G na rin itong smartphone na to. At syempre complete redesign na siya compare sa iPhone 11. Box type na po itong iPhone 12. Much smaller na yung form factor niya compare sa iPhone 11. At for me, mas better yung design ng iPhone 12 sa iPhone 11. Pero yung camera module na ganito, is same na same pa rin naman sa iPhone 11. Ang pinaka-main lang nilang difference is of course then when it comes sa form factor, kasi curve po yung iPhone 11 tapos dito box type. Which is ito mas okay to for me, mas smaller siya. Even though 6.1 inches siya, mas smaller siya compare sa iPhone 11. So stay tuned lang, gagawa rin tayo ng phone comparison about sa iPhone 11 and sa iPhone 12. Yun. Yung ibang consumers mas prefer na rin yung ganitong
kalaking screen size. So be honest dalawang smartphone ko na daily driver ang ganyan screen size, 6.1. Pero na iPhone 13 Pro and iPhone 16, both ay merong 6.1 inches to mga J-Vlog. Kaya for me, mas better yung ganitong screen size for daily use. Yung 15 Pro Max ko, parang bibira ko na lang siya nagagamit kasi minsan nalalakayan na ako, lalo na pag nagvo-vlog ako sa Green Hills. Usually, ginagamit ko for taking vlog is yung iPhone 16 and iPhone 13 Pro. Parang bibira ko na lang ginagamit yung 15 Pro Max, parang for ano lang yun, kunya nasa bahay ako, ganun. So, kaya iba, mas piniprefer yung ganitong smaller form factor, mga ka-J-Vlog. So, yun. Ang iPhone 12 pala ay powered ng Apple A14 Bionic chip. At syempre, updated pa to sa latest iOS, which is the iOS 18. Matagal pa po itong magiging relevant sa market. Matagal pa ito masosupport ng OS update. Kaya huwag kayong mag-alala. All goods pag gamitin ng iPhone 12. Meron siyang dual rear camera system, same sa iPhone 11 na merong 12 megapixel main at 12 megapixel ultra wide camera. So syempre, ito yung hinahabol ng mga ibang consumers, yung ultra wide camera. 6.1 inches, Super Retina XDR OLED display na meron 2,900 plus mAh battery capacity. So ito, explain natin yung battery ng iPhone 12. Usually, yung mga nakikita ko bumabalik sa Green Hills or yung bumibili sa Green Hills or yung nagko-comment din sa ating YouTube, nagrereklamo sila sa battery ng iPhone 12. So ito magandang i-clear na hindi po porkit 100% battery health yung na-purchase nyo or 90+% battery health, yung iPhone 12 na na-purchase nyo, matagal na po siyang malobat. Hindi po ganun ang senaryo dyan. Always search yung battery capacity ng iPhone nyo. Take for example, itong iPhone 12, ang battery lang nito is 2,900 plus mAh. Hindi pa umabot ng 3,000 yung battery nito, mga J-Vlog. Kaya nung lumabas nga itong iPhone 12, maraming nagreklamong consumers na bumaba pa yung battery capacity niya compare sa iPhone 11 na meron 3,100 plus mAh. So, sinasabi naman doon ni Apple na kahit daw maliit na yung battery capacity nito is mas power efficient siya compare sa iPhone 11 dahil mas smaller nga yung chipset ng Apple A14 Bionic chip compare sa Apple A13. Pero yes, sa bagong labas nito is matagal siya malobat, okay na okay performance niya. Pero time goes by, update po tayo ng update. Update to ng update. Siyempre, every update ay merong mga bagong features na nagre-require ng battery consumption. Yan po yung nagre-resulta na mas mabilis malobat ng iPhone 12 pag tumatagal na siya sa market. So, siyempre, ilang years na to? So, 4 years na itong na software update, di ba? 2020, 2025, mag-iOS 19 na nga. So, may mga bago na namang features na madadagdag sa iPhone 12 na nagdadagdag po ng battery consumption. So, yun, always look for the battery capacity. Pag syempre gagamitin nyo to sa gaming, few hours lang po ang tatagal na itong smartphone na to. Expect nyo na yan, mga J-Vlog. Pero when it comes sa gaming performance ng iPhone 12 ay hands down tayo. Napaka-solid po for gaming na itong smartphone na to dahil sa kanyang Apple A14 Bionic chip. And syempre, yung chipset na yan, kayang-kaya pa mag-handle ng mga heavy games today. Ito ay kaya pang tumapat or kaya niya pang makipagsabayan sa mga 5G mid-range smartphone na mga bagong labas sa market today. Ganyan ka-solid, ganyan ka-optimize ang mga chipset ni Apple. So, abangan nyo na lang yung game test ko dito. Titingnan natin kung solid ba talaga ang gaming performance nito. Pero syempre, ilang beses ko na to na game test at tinanong ko na rin yung may-ari nito ngayon is sobrang lupit daw nito for gaming. Battery lang talaga ang problem. Okay, tinanong ko yung pinsan ko. Ang pinsan ko is grade 11 student. Ito ang dalawa smartphone niya. Ito yung primary smartphone niya. Secondary niya is iPhone 7 Plus. Pero ito yung main na ginagamit niya for taking photos, videos. Tinanong ko, kamusta battery nito? Sabi niya, kuya, okay naman. Hindi naman siya ganun kabilis malobat dahil dahil hindi naman ako ganun naglalaro. Yun ang sinabi niya. Ginagamit niya to for school activities. Isang beses lang siya or 1 to 2 times lang siya 1 to 2 times a day lang siya nagcha-charge dito sa iPhone 12 niya. Satisfied naman siya sa battery performance na itong smartphone na to. Biruin nyo student yun, parati niyang ginagamit yung iPhone 12, satisfied na siya sa kanyang performance when it comes sa battery. Although may secondary smartphone siya, pero yung secondary smartphone niya is iPhone 7 Plus, hindi niya rin naman ganun ginagamit. Ito talaga yung masyadong ginagamit niya is yung iPhone 12, kumbaga. So, ayan mga J-Vlog, tingnan nyo naman yung nakuha natin kay Ate Mayet. 100% battery health to nung nakuha natin kay Ate Mayet nung nakuha lang natin to ng recently, kaya nga i-upload ko yung pagbili nito. So, ayan siya.
Eto expect nyo na to sa mga second hand. May mga gas-gas talagang second hand. Ayan o. Ako, tigan nyo to. Nakita ko na to bago ko binili. May mga gas-gas na siya dito sa glass. Which is okay na yan sa akin. Very acceptable na yan sa pre-love. Kasi, syempre, lalagyan nyo rin naman ng case. Ayan o. Pag nilagyan nyo ng case, hindi nyo na nakita. Ako nga, bumili ako ng 14 plus kay Ate Mayet din. May mga bakbak na yung ring ano niya dito. Nilagyan lang namin ng ring protector para hindi namin makita. All goods na. As long as yung unit ay working properly, walang sira yung internal, sa external lang naman may mga few scratches, okay yan mga ka-J-Vlog. Huwag na kayong maghanap ng sobrang kinis na mga pre-love. Although meron naman, marami pa naman, pero kung yan naman lang yung stock, tapos okay na yung performance, pwede pa naman yan mga ka-J-Vlog. So, ito yung kinuha natin. Ayan, may mga gas-gas pa nga, okay lang yan. Pero sa gilid, makinis din naman itong iPhone 12. Pero marami pa namang stock si Ate Mayet na ibang colors na makikinis pa yung mga, ano niya, yung outer shell niya. Kasi, syempre, ang pinadinindigan ni Ate Mayet is walang palit sa mga iPhones niya doon. All original lahat, even yung mga cases. So, so yun mga ka-J-Vlog, ang review natin sa iPhone 12 ngayong 2025, ang pinaka main question, Lods, sulit pa ba i-purchase ngayong 2025 ang iPhone 12? The quick answer dyan mga ka-J-Vlog, yes. So biruin nyo yun, 16.5 na lang, 128GB to 17.5. Grabe, napakamura na lang ng iPhone 12. At ayun nga, for me, mas okay ito i-consider compare sa iPhone 11 dahil unang-una, 5G na po itong smartphone na to. Future-proof na siya. Mas powerful ang chipset niya sa iPhone 11. Mas matagal pa itong mga OS update. Napakaliit lang ng form factor niya. Very lightweight. Napakanipis. Maganda yung box type niya. Very comfortable sa grip. Siyempre yung display niya is outstanding din dahil naka-OLED display na tong smartphone na to. So when it comes sa fast charging, yes, fast charging rin naman ang iPhone 12. I suggest kung wala kayong charger dito, bumili kayo sa mga third-party brands like Ugreen and Anker. And, syempre, ang the best din dito sa iPhone, nakagamit na rin ako ng iPhone 12 mini. iPhone 12 mini, iPhone 12, ginamit ko na yun for making contents. Napaka-solid ng camera nito. Okay na okay to for making vlogs. Support niya kasi ang 4K video recording sa rear at sa front camera. So yun mga ka-J-Vlog, kung interested kayo sa iPhone 12 ngayon 2025, maganda na ito na yung perfect time mag-purchase dahil sobrang mura na lang nito compare nung December. Kaya kung interested kayo, pumunta na kayo doon sa trusted nating seller sa Green Hills, which is si Ate Mayet. At yung shop niya ay nasa description box and page. I-click nyo na yan. Sabihin nyo lang napanood sa vlog, bibigyan kayo matic discount ng shop na yan. And yun, quick reminder lang ulit, pag bibili kayo ng iPhone 12, manage your expectation, lalo na sa battery, mabilis talaga silang malubat. Again, depende pa rin yan sa paggamit ng consumer.